Hello po! Tara at samahan niyo na naman kami sa aming day off. Last day of setup nga namin today. Pahabol setup lang ito. Dapat after ng 3 days pakpakan namin nung isang araw, ay today kami mabiyahe papuntang Tarlac again. Kaya lang ay may nagpahabol pang setup and ito yun. Tinapos lang din namin lahat ng deliveries today kasi 3 days kaming naka-off. Uy, talaga ba? After ng pag-pull out and deliveries namin, kumain muna kami ni Papa Ney dito sa mamihan na kinainan na din namin before kasama sina ate and galing din kaming mga setup nun. And kinabukasan nga, nag-grocery muna kami ng snacks bago bumiyahe mamayang hapon. Then fast forward, ginabi na nga kami nakarating at kadating nga maya-maya ay nautusan maghunting ang magpipinsan. May pinapahuli nga sina tito at saktong uwi naman namin dito at andito din mga pinsan namin ay sa kanila na pinahuli. Ideal daw kasing gabi ito hulihin para madali kasi kapag araw ay mahihirapan sila. Hulaan nyo kung ano. 2 paa, may pakpak, mahaba ang uso. Sumama nga din ako para mag-video at makihuli na din. Char, kala mo talaga? Ang dilim nga sobra. Sa likod kasi ito ng farm at malapit sa fish pond. Di naman nakakatakot kasi kasama ko naman sila. At syempre matapang lang din talaga ako. Uy, we. Anyways, mga pato at bibi nga ang huhulihin nila. Pinapahuli daw ng may-ari at pinapaulam. Bawi, sana all. Palpak pa nga yung unang 2 hinanting nila kasi tumalo sa fish pond. Pero ilang sandali lang din naman. Kasunod ko sa kanila, aba, nahuli na nga nila yung 3. At kahuli nga nila, bumalik na kami. May pangulam na nga agad kinabukasan. Fresh from kakahuyan. Char! And ayan, kinaumagahan nga na iluto na nga yung isang nahuli kagabi. Di ko lang alam kung bibito o pato. Basta, duck in English. Adobong tuyo nga ang unang ulam na iniluto sa kanya. Then after mag-almusal, mamamasyal na naman kami. Somewhere malapit lang dito kaya saglit lang ang biyahe. Dito nga kami sa sakyan nila tita nakasakay. Tapos sila naman nasa sasakyan ng kapatid ko. Nakakatuwa nga itong walkie-talkie ba yan? Kasi ayan yung naging way of communication namin. Ang astig! At ilang sandali lang din ay andito na kami. Welcome to Mount Nile! Pagbaba pa nga lang ay na-amaze na agad ako sa paligid at mukhang solo na naman namin tong lugar kasi wala na namang ibang tao. Kaya pagbaba, nag-video na nga agad ako. Tapos, dito pala namin napiling mag-cottage kasi malapit lang mismo sa may ilog. And pwede daw maligo dyan kaya maliligo kami mamaya. O bago ang lahat, here's the glimpse of the view. Then, nag-lunch na nga din muna kami. Baon pala namin yung mga nahuli kagabi at inalmusal kanina. Then, mga snacks na din. Then, ayang rabbit dish daw na galing sa kakilala nila tito na andito. May naglalakaw din ng merienda at bumili na din sila. Tapos, after kumain, di na nga kami agad mapakaling magkapatid at gusto na namin kumala. Nakita nga namin may mga balsa dito kaya tinanong namin kung pwede bang rentahin para makapag-explore din kami. At pwede nga daw rentahin at maghapon mo nang pwedeng magamit. 300 pesos pala ang bayad at pwede na din. Kumuha nga lang kami ng pambayad saka bumalik. Tapos dinala na din namin agad etong balsa. Ang galing nga natong balsa nila at ang laki din. Kapatid ko nga ang nagmaneho. Wow, car yan. I mean, nagsagwan pala. Pero di ata sagwan eh. Kasi di naman malalim tong ilog. Tapos, tinutukod lang yung kawayan sa ilalim para umabante. Kayo nang bahala kung anong tawag dun. Basta yun. At syempre, pati si Papa Ney. 2 na nga silang nagsagwan at di pa nagkasundo. Taliwas kasi direksyon nilang pareho. Ang ganda nga dito, sobra. Yung harapan pala namin na yan, isang malaking bundok. Di ko lang alam kung yan ba ang Mount Nile na tinatawag nila. Then first stop is kung nasan yung cottage namin. Niyaya nga namin si May kaya lang si Babe. Kaya kami na lang muna at babalik na lang kami ulit mamaya. Malinaw pa nga ang tubig kaya kitang-kita na madaming bato sa ilalim at mababaw lang. Napakahilig talaga niya sa tubig kaya ayan kahit mag-isa, sige larga. And kabalik niya nga, sumama na ako. Tapos tumawid kami sa kabila para maligo na. Wala daw masyadong bato sa part na to kaya dito daw maganda maligo, sabi ng kapatid ko. And nauna na nga din yung maligo kanina.
Mababa nga lang talaga siya kaya di naman umabot hanggang bewang ko. O ilog nga lang ito pero pwede na din at masarap maligo. Kahit mainit at tirik pa nga ang araw ay go na. Sayang at experience din to, no? Kahit di naman din pala nakabalsa ay matatawid mo lang ang kabila. Kaya lang ay mababato kasi at masakit sa paa. Kaya maganda na ding nakapag-arkila kami na itong balsa. Sinulit nga namin ang pagbabalsa maghapon. Sayang nga 300 pesos din ito, no? Then, second stopover nga namin. Wow, stopover talaga. Basta yun, ay dito sa may dulo kung saan may umaagos na tubig. Ang linaw talaga ng tubig at malinis. Sadyang napakarami lang ng mga bato. And ayan yung view at agos ng tubig. Naligo lang din kami dito saglit at nagstay. Kami nga lang dalawa kasi ni Papa ni. Kami nga lang dalawa kasi si Papa ni kakakain niya lang daw at mamaya na siya sasama sa amin. Si May naman ay binabantayan pa si Babe at ang mga adults ay alam niyo na. And ayun lang, hanggang hapon lang kami dito and kinahaponan, sumama na sila May nung di na mainit. And di ko na nakuhanan ng video kasi the rest of the time ay naglibot at naligo na lang kami. Kinabukasan ng gabi ay bumiyahe na kami ulit pa uwi. Di na nga kami nakakulong at gamit namin na yung sasakyan ng kapatid ko. Nagpagas na nga din muna kami at sumaktong may nangaroling pang mga bata. Ay nako, magpapasko na naman nga. Magagalit kaya ang mga inaanak ko kung di nila ako makikita sa Pasko. Kaya lang may Gcash na nga pala. Wala pa rin takas. Char lang! Ayusin nyo na magkanta! Ito naman sa akin mo na. Ito lang ang cellphone. Ito na sa akin. Bago nga din umuwi, dumaan muna kami dito sa mini Christmas village nila dito sa Belenismo, Tarlac. Nadaanan nga din namin to nung papunta kami. Kaya sabi ko, daan kami na lang pag upauwi na. And ayan nga, pumasok lang kami saglit at nag-picture-picture. Ang cute nga kahit minimalist ay ang gandang attraction na din dito. May pa-mini bubble snow pa nga din. Tapos, meron sa itaas din kaya umakyat pa kami sa taas. Nakalimutan ko kung ilang floor na ito pero mataas siya. Medyo nakakatakot at nakakalula nga lang pag nasa taas ka na. At dahil pure kawayan nga ito, ramdam mo yung medyo uga at langit-ngit habang tumataas ka. Di naman din kami nagtagal at bumaba din agad. Pag akyat kasi sa kabilang side, ay diretso na siya paikot pababa sa kabilang side din naman. Ang galing nga at ang ganda dito. Wala din namang entrance kaya try nyo din pumasyal dito. Madami na ding mga spot na magandang pagpicturan. Kababa, ayan at nag-enjoy din si Papa ni. Sinabayan niya pa si Santa Claus sa sayaw niya. Santa to, ikaw ba yan? At nag-enjoy din sa bubble show. Ay, bubble snow pala. Then after, lumarga na nga kami pa uwi at nakauwi na rin. Wala pang reaction ng mga aso namin kasi di kami nakakulong umuwi. Di pa nila kilala yung tunog ng sasakyan na to. Pero nung nakita na kami, ayun, at sobrang iingay na naman. Saan mo nga ito? Okay, baba muna ka. Baka daw pong bantuin. Asan na yung pa yung baba? Yo pa. Hello po! Ay, grabe naman. Dito, dito! Alam mo naman, At di pa pala kami nakapagpahinga agad ka-uwi kasi nag-pick up pa kami ng setup. Balloon art lang naman, pero sila ate ang nag-setup nito kaninang umaga. Bukas na dapat ito kukunin kaya lang di daw pala kakasya dito sa loob ng kantin nila. Napatsibog pa nga din kami at pinagluto kami ng Korean husband ni Ma'am.
Thank you po. And thank you din po ate and kuya sa pag-set up. Ang galing lang at may nakakapag-set up na din para sa amin. Pag wala kami kahit simple lang. And hanggang dito na lang po. Till our next Starlock Day of Vlogs. Thank you po and bye-bye!